176. At pagali 162. Hold the fort. 162. Hold the fort. Hold the fort. 162. 162. Ready, sing. Oh, my comrades, see the signal waving in the sky. Reinforcement now appearing, victory is nigh. Hold the fort, for I am coming, Jesus signals near. Wave the answer back to heaven, by thy grace we win. See the mighty host advancing, say the leading on. Mighty men around us falling, courage almost gone. Hold the fort, for I am coming, Jesus signals near. Wave the answer back to heaven, by thy grace we win. See the glorious banner waving, hear the trumpet blow. In our leader's name we triumph. Hold the fort, for I am coming, Jesus signals near. Wave the answer back to heaven, by thy grace we win. Fierce and long the battle rages, but our help is near. Onward comes our great commander, cheer my comrade, cheer. Hold the fort, for I am coming, Jesus signals near. Wave the answer back to heaven, by thy grace we win. Amen. Thank you. Sa pakakanta, Stepping in the Light, page 63. Stepping in the Light, page 63. Ano na? Kita nyo na? Page 63. Pakakanta. Sing! Trying to walk in the steps of the Savior, trying to follow our Savior and King, shaping our lives by His blessed example. Happy, oh happy the souls that we bring. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, let it pass of light. Pressing more closely to
Alright, so once again, mayong aga sa tanan. Sa dalayawan ng Diyos, no, for giving us this last Sunday of May. And dalayawon ang Diyos, no, for all His goodness sa aton nga kabuhi. Okay? So, ang isa ka tinutuyo ang pagsimba, ang simbahan katulad ini sang eskwelahan. We always need to understand nga every time magsimba kita, we need to be prepared to learn. Amen? No, kay ang tao, no, kung si sakto na hambal, no, although nga mga unbelievers na, pero hilinga lamang ang may alam. Labintaha gid ya pag may nabalaan ka. So, tandaan naton that the devil take advantage sang ignorance sang tao. And in fact, sa totoo lang sa likod sang pagka-ignorante, ang utok-utok sina ang yawa. Kay kabalo siyang hapos intuon ang tao nga wala sang kinaalam sa pulong sa Dios. Lantaw abla sang una, sunod-sunod lang tayo, way tamay nabalaan. Tama? No, abi ta kay ara lang ta, malandungan kita sang simbahan, okay na. Kung nagkalamatay ta sang una, nga way pata na lambutan sa pulong sa Dios, impyerno gid ang aton nga mga kalag. Pasalamat kita nga may mga tao gingamit ang Dios para nga matudloan kita. Amen? And that's the reason why right now we have the hope of eternal life. May paglaom na kita ya sang kaluwasan, no? Way natanadlukan sang kamatayon, ang ginahadlukan ta na lang ang pamaagi. Hello? But death itself, hindi na nakalahadlukan sa aton. No? Kaya ang kamatayon iya, masaylo ka malang. Are you with me? Pagkapatay ta, masaylong malang ta, halin sa duta, pakadto sa langit. So, ang pamaagi lang yan sa kamatayon, amulak isang kululbaan, no? Kaya way ta kabalo, ang iban maagi pa sa masakit, nga masakit. No? But the fact nga mapalangit kita is a great blessing. I would say the greatest blessing. So amo na nga hindi kita magkataka magtuon. Amen? No? We can see the difference sang mga wala sang may nabalaan kag sang may mga nabalaan. Alright? So that's why nga dapat may room for learning ang aton nga mga tagipusoon. Pastor, gulang nako, tinga akong gulang ka, hindi ka na pwede magtuon. Because learning is lifetime. Actually, when we stop learning, we start dying. Ano pang purpose ang kabuhi mo when you stop learning? Why not challenge na? When you think you know everything in life, na pag nag-isip kita nga balaan tanang tanan sa kabuhi, why not challenge ang kabuhi? Have you realized that? Lantaw lang mga bata nga balaan na nila ang lesson sa ila eskwelahan, ginasulit-sulit lang ni ma'am nila. Natakana na niya. Amo mo nagyapon, ma'am. Balaan ko na. Di ba? No, pero kung may mga bag-o sila nga mga matunan, ara ang challenge. Amen. Ara ang challenge. Muna nga ang Biblia gahambal gid, but grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Samtang kadugay ta, dapat gatubo kita sa grasya, no, sa pabor kag pagkilala sa aton Ginoong Hesukristo. Because it is in knowing Him that we can be blessed truly. Amen. Let us open our Bibles in 1 John, no? So salamat even in my absence last Sunday. Ara kamo, amen? Kag muna, no? Hindi ginaton maibitar ang aton lawas. So, pasalamat kita nga, of course, everything is under the control of God. Amen?
So 1 John chapter 1, in our Bibles, 1 John chapter 1. Ang 1 John no, sa punta na siya, hindi na siya ang John dira sa Gospel. 1 John, pero ang writer sini ang author, the same na John the Beloved, the Apostle John. Kag hasta ang Book of Revelation, iyan na ni Apostle John sinulatan. Ang Gospel of John, 1 John, 2 John, 3 John, kag ang Revelation, isa lang ang writer silang aging gamit sa Diyos. Amen? Si Apostle John. So 1 John chapter 1, okay, ara na. Look at verses 5 to 7. Verses 5 to 7. Okay? 5 to 10 na lang. Basahon na kondireson dilan sa inyong mata. This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all. Okay? Ilungguhon dala ni. Kung nagahambal siya, kita, nga may ara kita paghiusa sa iya, kag nagalakat sa kadulom, nagabutig kita kag wala nagahimo sang kamatuoran. Verse 7, apang kon kita nagalakat sa kapawa, katulad nga siya sa kapawa, may paghiusa kita sa isa kag isa, kag ang dugo ni Hesus Kristo nga iya anak, nagtinlo sa aton tanan nga kasalanan. Kung nagahambal kita, nga wala kita sala, ginapatalang tang aton kaugalingon, kag ang kamatuoran wala sa aton. Kung aton ituad ang aton kasalanan, matutom siya kag matarong sa pagpatawad sang aton kasalanan, kag sa pagtinlo sa aton gikan sa tanan nga pagkadi matarong. Kung nagahambal kita nga wala kita nakasala, ginhimo ta siya nga butigon, kag ang iya pulong wala sa aton. Ning mga tao nga gahambal nga wala kuya sala, mga butigon na. No? Kaginhimo paniya na ang Diyos nga butigon. Kaya ang Diyos na ginaghambal, for all have sinned. Tanan kita nakasala. Pero ang pinaka-key verse naton ara sa verse number 7. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship. So ang tinaga dira bala nga fellowship, that speaks of our relationship as children of God. Na very important kay, kung tuloko naton sa palibot, no, sa ka-annoying, ka-irritating, manumdom kita nga ang relasyon bala, hindi tama nga mga relasyon. Are you with me? Mga mag-ulutod, gailinaway, wala gahinang panay. Mga magkaingod, wala gahinang panay. You see, kaano na siya, no? Ka-irritating, kailinit. Kag hindi lang mana sa iya nag-abot, nga wala sang rason. Balo ka mo, ang problema dira is, ang tao kulang siya sa ihibalo how to build a good relationship. Naintindihan ninyo? Kaya kisa may mga tao nga siling nila bala ang ilang nga term kabudlay is pilingon. Hello? Bot silingon may mga tao nga hindi gid sila ya kabalo, no? Makipag-relate sang tama. Alright? So, bot silingon ang problema dira ara sa mentality. Ara sa mentality, ara sa utok, ara sa mind. Amen? Both silingon, there is a wrong thinking about building relationship. Amo ning isa ka bagay nga budlay, no, on our part, kay ari ho, as Christians, we are commanded by God to love even our enemies. Ha? Gingkawat ng pato mo, palanggaon mo pang nagkawat sang pato mo. Wala ta choice mo ng sugo sa Ginoo.
Ano ihatag tapagid ang ibang nga pato? Ini man amo ng buot silingon. Budlay na amo sa tanan nga sugo sang Dios siguro. Amo ning isa sang pinakabudlay. Palanggauntang kaaway ta. Ginalibak yan, nakapalanggaon mo pa siya. In the book of Romans, naghambal dira, kung ang tao nagakontra sa imo, kag may kinahanglanon siya. Anong himuon mo? Kita iya, hapos lang maghambal nga hatagi. Pero sa realidad sang kabuhi, hindi amo nakahapos. Tama? Hindi nga. No? Ginaaway mo ko. Karon ngayo-ngayo ka. Ang iban sa aton malipay pagani nga amo nang natabo sa iya. Well, hindi ta dapat magkalipay sa kalamidad sang iban. Bisan ano pa na sa katunto, ano pa nang ginhimo niya nga malain sa aton. Amo nang isa sang pinakabudlay nga part naton, nga role naton bilang mga tumuloo. Nga kung kaisa daw ka namin, nagidi pangamuyo nga Lord, piang nga bala. Kage mga musina. Kage ka musina, waay. Oh, kita nyo, makarelate ha? No? Do ka namin nagidi pray nga Lord, baw, patya lang labutaw na. Do ka namin nagidi pangamuyo nga musina, pero hindi tayo mahimo. Kung tumuluo ka, hindi mo dapat na ipangamuyo kay nga aman. Huwag ginaghambal ang Diyos, siling sang Diyos siya, vengeance is mine. Kung ginhimuan man kita nila yasang sala, Diyos iyang mabalo sa ila. Talaga kita nga tao, abi ka impatient sa aton, kadugay na, wala mangyapon. Gusto tayo ibutang ta sa aton mga kamot. Tama? Di ba? Oh. Labi na bala inang grabe nga garit-garit sa imo, nga wala ka man may ginahimo, pero ginagarit-garit kagid. So, ang aton diriya sa sulod sang simbahan, we are all imperfect people. Okay? Graced by the perfect God. Gingrasyahan lang ta sang perfecto nga Diyos. Amen? Mga imperfect, tabuot silingon, may tendency gidya nga maka-offend kita sa utod naton sa Dios. Pero test ini sang aton nga fellowship. Amen. Why man yan nagambal sa Bible nga sa isa ka offense nga nahimo sa aton, i-break ta ng aton relationship. Kay kung mag-amo sina, wala gin mag-asawa nga magpabilin. Because tanan kita naka-offend kita sa partner ta. O sige be, sino din yung asawa nga, why mo gina-offend ang imo bana? O sino man din nga bana, why mo gina-offend ang imo asawa? Sila sa iban, permi eh. Oh. Tingaga pabilin tagyapon. Pero ang iba niya sadto sa gubagid. Why? Because there's a problem sa ila mind, no? They do not know and they are not committed to apply the principle of God on how to maintain right and good relationship. So kita, kay mga anak na tasang Diyos, ang Diyos naton mataro nga Diyos, no? Kag very important para sa aton Ginoo ang mag-angkon kita sa tama nga relationship and fellowship with one another, mastero na ito ni. Or else, mati ka mo mayo, or else, maapektuhan ang aton ang aton testimony bilang mga anak sa Diyos. Maapektuhan ang aton simbahan. Madalahig ang ngalan sa Ginoo. Bodo, pahambalo mo na, puro lang Diyos, puro lang Bible. No? Pero, batasan niya. Okay? Mayo pa ko nga wala Bible, kag wala ka simba. Kita nyo? Hindi ba lang nga damo, tas sinanabatian?
Dala-dala sang Bible nga dako-dako daw hindi sa kadala. Pagpuli, magyapon, muyayaw mangyapon. Hello. Di mangyapon kabalo pakigbagay. When we talk about pagpakigbagay, it does not mean compromise. But it is trying to be understanding, amen? It is trying to be forgiving. It is trying to be patient. Kitabi nga tao ka selfie sa aton. Gusto ta kita lang permi paboran. Right? Gusto ta kita lang perming right, bisan wrong pa kita. Gusto ta i-consider kita gyapon nga right. Tama hindi? No? Oh. Pero tandaan nato ni nga we are all imperfect people, and it is only by the grace of God. And we will understand more the grace of God if we will be committed to apply His principles. Amen? Hindi mo maintindihan ang grasya ng Diyos pag hindi mo na gin-apply. The more nga i-apply ta ang prinsipyo sang grasya sang Dios, the more ta maintindihan nga kaya man gali. Bala may mga tao yang matinalakon, di ba? May mga introvert. Correct? May mga hipuson nga tamaran niya maghambal. May mga tao yang tamaran makisalamuha. Di ba? Intindihan niyo? No, pero bilang mga anak sang Diyos, dapat i-overcome ta na because it is not a good what we could say this, no? It is not a good attitude. Kay gustoon ta kag sa hindi, kinanglanon ta gid mag-relate. Di ba kita way man ta nanamian sa tawo nga laway kagat hangpon? Di ba? Siling niya, kung di mo pag-istoryahon, di man maghambal. No? Naintindihan nyo? So, tunan ta paano makipag-relate. Kag hindi ka gigabalo mag-relate sa iban kung hindi mo pag-itry. Ang kinanglanon lang da, maging honest ta, maging sincere ta. Hello? Okay? Bilang utod sa Ginoo, well, not everyone would understand us at first. Bala mo may mga ara man kisa nga hindi man kaintindi, nga daw hindi man gusto nga mabilong ka sa ilang nga grupo, no? Kung kisa may mga maara mahambal nga, feeling close. Amo gani nagatinguha na nga mag-build sang mayo nga relasyon. Hello? Kung layo, hindi ka man. Kung wala gasapak, hindi ka man. Ara karong kay nagasapak, hindi ka man gyapon. Ti ano na lang. Tindihan nyo? Kag tandaan ta, may ara gid man iya mga palawakal. May ara nga mga hipuson. Sa Bible, di ba basang Bible nga may mga mountains, may mga valleys. Pero sila niya no, kay John the Baptist, okay? Kung ikaw ara na sa Ginoo, ang bukid matapa na. Ang valleys, ma-elevate na para magtupong. Buot silingon, may mga tao nga daw mga tagas. Hello, hindi ang height, kundi ang posisyon sa kalibutan. Amen? No? Kag may mga tao yang para sa ila kanubo sa ila. Now listen to me, before God's eyes, we are equal. We are equal.
You see, pero hindi tagig kisa manigar nga ang tao iya, bisan kisa tumuluo na, kung may kwarta, feeling niya, mas taas gid sa iya kaysa mga wala damo kwarta nga tumuluo. Dira kis agasala no nga dawala tagyapon kinalis sa mga tao sa kalibutan. Kaysa kalibutan amo na pag wala kaya kwarta nubo kagid siya. Amo na gani kisa bisan sa simbahan may mga ara, mga pigado nga gaka-discourage sila because may ara mga membro nga maayo-ayong pangabuhi nga feeling nila mas taas gid sila. Diri sa church ginaguba na to na nga mentality. Because it will hinder good fellowship, it will hinder good relationship. Kalaw ay man sila nga dira grupo sang mga manggaranon, diri grupo sa mga pigado. Diri grupo sa mga gwapo, diri grupo sa mga laway. Di ba kalaway sina? Ang mga maayo-ayo pangabuhi, sila man ang nag-ulupod. Ang mga pigado, sila man ang nag-ulupod. Hindi na good sa sulod sang simbahan. Sa sulod sang simbahan, kung mataas gani imong iyang posisyon, ginbless kaya sang Ginoo sang mas maayo nga kabuhi, magiging dako ka nga blessing. Pagkabalo ka, mag-encourage sa mga pigado. Kag sa mga mas manubo sa imo sa status. For remember this, ang gusto sang Dios nga when it comes sa espiritualidad, magpalarihas kita. Di ba? So, wala sang ginatawag nga partiality. Now, karon ang pamangkot amo ni. Okay? Maabot gid ang tion. Kung wala pa ni mag-abot sa imo sa sulod sang simbahan, I believe sa inyo balay na agyan mo na ni. May mga tinion gid iya nga ma-offend ka or maka-offend ka. Hello? Sa sulod sang simbahan, sa sulod sang panimalay, bisan ano mo kahalong, huwag ko kahambal nga hindi na lang maghalong kay no? Na-notice ninyo nga bisan ano ta katinguha nga maghimo sang insakto, may time gid nga makahimo ta sala. Lain naman na iya nga nagakabuhi na lang sa pagpakasala. Iba naman na iya inang gatinguha man kita maghimo sang insakto. Pero nakasala pa ta, gyapon. Well, it is because hindi kita perfecto. Amen? Amo na gani ang ginatun-an ta, how to build a good fellowship, good relationship bilang mga anak sang Ginoo. Naintindihan nyo? Why? Pamati, kay kung palarihas kita talan nga perfecto, hindi talan ni kinahanglan nun tunan. Kay kung perfecto tatanan, paano ta pa ma-offend ang isa kag isa kay perfecto man ta? Nanintindihan nyo? Nga ang ginatunan nato, ni nga ginambal pa sa pulong sa Dios nga ato ni dapat nga hibaloon, it is because balaan sang Ginoo nga gustuhon ta kag sa hindi, ma-offend kita or maka-offend kita. Sa trabaho mo, bisan ano mo kahalong, kisa may mga ara, gid na iya nga honest mistakes balang ginatawag. Naintindihan nyo? It does not mean nga ginhungod mo, pero out bala sang aton nga imperfection,
Gakatabo na. Kay bisan ako nga pastor, as much as I can, by the grace of God, kung mahimo pala nga ma-perfect, gusto ko ma-perfect ang akon nga pag-perform bilang pastor sa sining nga simbahan. But it won't happen. Because I am not perfect. I praise the Lord nga may mga ara sa inyo nga mga membro, nga seryoso kamo, kag gusto nyo, kung mahimo pa lang, maging perfect kamo nga membro sa simbahan. Pero it won't happen. Pero wala man ko gahambal nga because it won't happen, pabaya na lang ta. Ang point naton diri is, kung matabo, nga ma-offend kita, kag maka-offend kita, ano ang himuon ta para ma-preserve ang maayong relasyon? Naparehas man lang na sa sulod sang balay ang kisa ang mag-utod, mag-away. Or kisang mag-asawa, mag-away. Amo malang nagyapon nga sekreto. Ha? Naintindihan nyo? Bisan ano ka ayos ang bana, maabot ginang tion niya nga ma-offend niya asawa ya. Bisa wala mo way mo ginaisip, di ba? Ay, natingala ka lang nga, namusdak na siya. Tama? Kaya mga babae nga daang kung kisa, moody ni sila. Labi na siling nila pag-arang ila pamulanon. No? Tingala ka lang daw mga buangit. Hindi man. No? Mga mood swings bala. Kanami man, gulpi lang You see? Ang imo ginhimo, gamay lang nga diferensya. Tingala ka lang ha. Naintindihan nyo? So, same with sa mga asawa, bisan ano sa imo ka good nga asawa, there will come a time nga bisan wala ka intention nga i-offend ang imo bana, maka-offend ka sa iya. Amo man na di sa aton, kisa hindi man na intention nga ma-offend ka. Hello? Kisa inang nakahambal lang sa ay kadako na sang palak gali sa ulo mo. Sa iya, wala man lang na, sa imo kaliya, na-offend ka na. Kadamo gisang pwede hambal, pal ako gid mong hambal. Hilabtira. O, kita mo? Nga sa iya, wala man lang to. Inakisa, wala ka lang nakamusta. Nagtaya ka na sang kamot mo, wala ya ka nakamusta. Or maybe ka-expectar ka nga, ara ka na sa tubangan, kumustahon niya ka, nagtalikod. Hindi yaman na ya intention. Amen? Pero sa imo iya, gin-interpret na nimo sa hindi tama. Na-offend ka na iya. Now, if this happens, ano dapat ang mangibabaw? Mati ka mo. Pag halimbawa, na-offend ka, nasakitan ka, or naka-offend ka, ano dapat ang prinsipyo nga mangibabaw? Ina nga offense, hindi dapat magguba sang aton relationship kag fellowship. Hindi pagpapangibabawa na. Kay siling ko, wala sang mag-asawa nga mabilin, nga padayon nga mag-upod, kung ang isip, pag na-offend, guba ng relasyon, wala mag-asawa nga mabilin. Naintindihan yung butsilingon? Gamiton ta ang pirmigid ginalaygay, hindi gid niya madula.
during sa kasal. Hello? Ako damo na koging kasal. Kada kasal ko hindi gini madula. And by the way, salamat no na renew ng akong lisensya. Kuluhaon ko na lang to sa PSA. Sininga simana, gintawgan ako nila pastor are ng imo lisensya. Kaya may mga nakalinya naman tanga kalaslon. Kamo di nga wala makasal, isipan nyo na magpalakasal na kamo. Oh. Bayran nyo malang na daang no, magpa ano dira, no? Importante maligal ang inyo pag-upod. Sa kasal, hindi gina madula inang pamangkuton, ikaw lalaki, Leo. Huwag ta pa mabalaan kundiin si Leia. Si Leo pa lang. Bago magpirmahan ay, mangkot ginayang babae. Ikaw, babae lalaki, ikaw, Leo. Handa ka bala mag-upod sini nga babae? Sa kapigaduhon, sa kabuganaan, sa mayong lawas, sa balatian, hasta sa kamatayon? Hello? Amo na subong ang wala na. Ginahatagan importansya. Kadali na lang magbinulagay, kay nga aman, hindi man insaktong proseso mo. Nag-asawahay man lang sila sa text. I'm sorry, kung may ari din nga nag-asawahay ka mo, bangon lang sa text. Hello? Hindi na mabakod niya pundasyon. Ang mabakod niya pundasyon inang nakilala mo siya, nabalaan mong spiritual background niya. Hello? Oh. Unang iban, siling sang iban, text-text ka lang, huwag ka kabalo, aswang ng imo mapamana. Aswang ng imo mapangasawa. Yun, kamang kabalo, text-text mo lang. Oh. Now, ang point amo ni, nga ginambal gid na for better or for worse, for richer or for poorer, till death do us part. Tandaan nyo till death do us part. Hasta sa kamatayon. Buot silingon, ang prinsipyo amo ni, no matter what, mangibabaw ang prinsipyo nga hindi dapat magguba ang inyo relasyon. Ano man ang problema nga mag-abot sa inyo, ang makabugras lang kamatayon. Kay balaan mo, balaan ta nga, pag nag-asawahay ka mo, si Pabla, lain iya ang inyo personalidad, lain ang inyo family background. Are you with me? Lain ang gindakuan mo. Kalabanan, hindi parehas ang pagpadako sa inyo. Amo ng blessing, kung parehas ka mo iya nga nagdako sa simbahan, amen? Ang pamilya nyo ara sa simbahan. Kung kisaan na tingala ko bala sa mga young people naton nga, sagwa pa sila mangita sa mga unbeliever. Yan ang pagwaon nyo pa, yan nga mas mahayo pang unbeliever kaysa mga ari di sa sulod. Silent night how? Ha? Ang i-pray nyo iya, hatagan ka mo, kamong mga young people, kay ti mamanagin man ka mo pilakadlaw, mga sawa, magluwas sa pipilang at ti may gift of singleness. Now, ang i-pray ninyo iya, tagan ka mo sang Diyos, ang tumuluo, nga kilala nyo, balaan nyo. Isipan, kilala ko na sa pastor, muna, muna sa. Mayo gani na kay balaan mong weaknesses niya kag ang strength niya. Kaysa mga asawa, kasawala mo na balaan. Mga nakasaway mo na balaan, way mo nakilala.
Kaya basta may tuyo na sa imo, ya, siyempre mapabuot-buot ng labutaw yan na. O sino diabe, ang nagpangaluyag nga nagpakita sang sungay na dayon. Kag sino ding ginpangaluyagan, nga naluyag ka sa nagapangaluyag sa imo, tapos ipakita mong imo ka suplada. Inatago mo man na. Pero kung kilala mo na sa ngadaan, hindi kaya makibot. Kiti balaan mo nga may pagkasuplada gin man ni sa gamay. Pero dala na ya sa ginpalangga mong pagkasuplada ya. Ha? Dala na sa pagpalangga mong pagkasuplado niya. Hindi ka na pwede magsiloy nga. Bago na balaan ko lang sa una ka, suplada ka gali! Sala mo na kay wala mong kinibalo. Amen? Prong punto naton, there is building good relationship within the church, within the family. Pag naka-offend ka, ano ang sikreto? Pag na-offend ka, anong sikreto? Ang prinsipyo sa Bible, amo ni. Pag ikaw na-offend siya, kadtuan mo ang naka-offend sa imo. Kag pabalon mo siya, Brad, medyo daw hindi man tani ano ni, pero daw na-offend ko ba? Sa imo action ba? Hello? Ikaw naman nga naka-offend, dapat maabtik ta, mangayo, sorry. Ha? Kaya kung kisa, hala, damo ta, puro ta, kwan, oy, kuya yan, hindi ko to yung intention yan. Bisan hindi mo intention kay na-offend siya, somehow, para tapos na, sorry gid, hindi ko tani, hindi wala man ko intention, pero kay nasakit ka gali, so sorry gid brada. How about kung hindi siya mag-accept? Nga sala iya. Tiara gyapon na sa imo. Kung gusto mo iya pas-anon ang sakit sang buot, ara sa imo na. Ha? Pero kung gusto mo iya magmagan ang imo iyang tagipusoon, kung hindi man siya accept nga sala niya, well, learn to forgive. Muning mga secret words nga very powerful, no? Ang mga tinaga nga I'm sorry. Dapat maabti kita sina maghambal. Kung kisa grabing bugal ta, pamatyagan ta, no? Kung mag-sorry kita, pamatyagan ta daw kitang kaluluoy, kag daw, no? Pride yapon. Nang hindi ka makahambal, sorry, pride yapon ang kapangibabaw sina. Ti kung puro lang ta magbinugal, maguba ning kabuhi ta. Pride goeth before destruction. Amo na nga, no? Si Kristo yan nag-set gid sa example sa humility. Philippians chapter 2, ginambal niya na, He humbled Himself. That's why siling dira sa verse number 5, let this mind be in you, which is in Christ Jesus. Also, ano na? I-humble mind. Why niya ginisip nga Diyos siya? Ang ginisip niya iya, matuman ang iya mission. No? Matuman niyang amay, kag mahatagan kita paglaom sa kaluwasan. He humbled Himself. Kitabi, ang pride is thinking of ourselves above what we should think. Ang bugal amo ni, sobra ang
kilala ta sang kaugalingon ta sa pagkilala nga dapat ta kilalahon. Para sa imo, you are too high and mighty. Hello? Gapalang lapaw ang iba naman na iya ang ginatawag naton nga right self-esteem kaysa hangin. Naintindihan nyo? Iba naman na iya ang self-esteem kaysa hangin, sa pride. Okay? So, pag ikaw na-offend, okay, learn to forgive. Pag ikaw naka-offend, learn to say sorry. Hello? Ti kon ang salaabi nga nahimo kadako, kadalom. Kabalo ka mo, may mga sala nga nahimo sa aton nga sa kabudlay. Patawaron. Oh. Hindi lang yung nga ginchismis siya ka, nga gwapo ka. Oh. May mga ara sala iyang, kadako sang damage. The same principle yapon, learn to forgive. Amen? Bisan perti ka budlay. Do you think hapos ang inhimo sang tawo sa aton Ginoo? Diyos siya? Siyang nagtuga sa aton? Siya naghatag sa aton kabuhi? Nagkari siya di para luwason kita? Anong ginhimo sang tawo sa iya? Ha? Pero lantawan nyo bala sang tagumatayon si Kristo? Anong isa sang mga tinaga nga ginhambal niya? One of his 7 last words. Father, forgive them, for they know not what they do. Kabalo ka mo inang nagahimo sang sala, labi nang ginahungod bala, nga ga-take advantage sa utod sa Ginoo. No, mga oportunista kung kaisa, kabalo ka mo, wala nila na intindihan sang maayo ang ila ginahimo. Ti Pastor, balaan man na nila, pero nila na intindihan. Balaan nila nga sala, pero wala nila ginintindi nga hindi dapat himuon. Hello? Tindihan nyo? No? So sa sulod sang simbahan, because we are imperfect people, we need to understand that we need to learn to forgive, and we need to learn to ask for forgiveness. Gakaguba lang ang relasyon kung may ara perti kataas sang pride. Nga hindi, ning sala yan nagidbla, hindi pa mag-sorry. Budlay-budlay mag-amuna, no? Sige, experience naton sa sulod sang balay sa mag-asawa. Nga agalawig nga wala gabugnuhanay ang mag-asawa. Sige be, sa mga mag-asawa, base sa realidad, i-share nyo abe, nga agalawig ng mag-asawa wala gabugnuhanay.
Sige. Ano? Pride. Correct. Kaya ang isa masiling, "Why, kuya sala." Ang bana masiling nga, "Iya, tuya sala." Ang asawa masiling mga, "Why, kuya sala." Lantawan nyo bala, bangod sa inyo bugal, nag-antos kamo iya tagpila ka adlaw. Sipa bala nga, hindi kamo kadungan kaon. Way kamo gaupod magtulog. Di ba? Ginadinala mong lain mo buot. Adlaw-adlaw sa utok mo, bruha gining asawa ko. Siya naman sa utok niya, amo ka man na. Tama hindi? Anong solusyon? Bala ang tanan matapos kung lang isa maghambal, sorry na. Kung kisa maaway pa gani ka mo gyapon kay nga hindi ako ang masuri, hindi ako hindi ako gani. Sa mga mag-asawa, lantawan nyo bala matapos ang tanan, pag may isa nga sincero mangayo sorry. Kisa gani, regardless, bisan hindi pa siya nakasala, para na lang ma-reconcile, kaya amo malang nangyabi mo. Kisa, bisan hindi ikaw ang may sala, ikaw na lang pangayo, sorry. Total, ikaw man yung i-bless sa Ginoo. Amen? Ang aton dire, ang prinsipyo, ma-preserve ang relationship. Pero siling ko, hindi amo na kahapos. Hindi amo na kahapos. Amo na gani sa isang Bible kay na, but if we walk in the light. Tandaan ta nga dapat sanag sa aton ang prinsipyo bilang mga anak sa Diyos. Para kung anong problema kay masanag, kita ta, anong dapat tahimuon? You see? Kay kabudlay nga hindi atag sa aton ang prinsipyo sa Ginoo. As we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. The light of the Lord Jesus Christ, right, will guide us to preserve right and good relationship. Okay? And the blood of Jesus Christ cleanseth us from all sin. But silingon, kung parihas kita nga luwas, parihas ta nga mga anak sang Dios, parihas ta nga natinluan na sang hamili nga dugo ni Jesus Christ. You know what? Dapat mangibabaw ang aton pagkalinuwas. Kay kalaway ka isa, no, nga ang gawi naton bala bilang mga linuwas, daw hindi kita mga luwas. Naintindihan nyo? Maggawi kita bilang mga linuwas. Sang una iya, higko ang kabuhi ta, mga relasyon ta, hindi proper. Tama? Pero gintinluan na ta tanan niya kasalanan. The blood of Jesus Christ cleanseth us from all sins. Natinluan na ta, so therefore, ang makita dapat sa aton is ang relasyon sang mga luwas. Matika mo, kalaw ay mana nga dire, sagad kita hisaay, sagad kita away, base pag-abot sa langit, inguday malang ang mansyon nyo.
May mansyon ta sa langit. Ambal niya sa Bible. Ang punto diri, papangibabawon ta ang pagkaanak naton sang Dios. Pag nag-away ka mo, isipon nyo, ay, anak ko sang Diyos, anak man niya sang Diyos. Pag na-offend ka niya, well, ang offense, hindi dapat mangibabaw, maguba sa amon relasyon. No? Hindi ka magsiling, gin-offend mo ko, hindi ta mapatawad. Tandaan mo, ikaw man one day maka-offend. Anong feeling mong hindi ka man patawaron? You see? But sa likod ng prinsipyo di, mangibabaw, nga ara ta sa kapawa, balantang ginalaktan ta, balantang tama, nga prinsipyo on how to preserve good fellowship, good relationship. Wherever you are, in the home, in the church, in your workplace, we have relationships. Correct? Saan din ka makanto, hindi pwede nga hindi ka makipagrelasyon. Alang man nga ubra ka daya sa imo opisina, way kaga pinamugno sa mga upod mo. Pati si boss mo, way mo nabugno. Hindi pwede. Amen? Hindi mo na pwede nga pagsulod mo di simbahan, duro-diretso ka lang pungko, way kagid ka pamugno, bisan nang sa ingon mo. Naintindihan nyo? Amo na, inang mga huya-huya, amat-amat na kwaon. That's why, diri is, we need to learn to build good relationship and fellowship. Know one another. Kag dapat genuine ang aton nga, ang aton naman iya nga goal, genuine bala. Hindi ta sa pag namian kay utangan ta sa. Ang iba naman, namian mo kay naluyag ka. Hindi. Try to be a blessing. Ako, ang akon sang una batasan na mo ni. Sa simbahan, gapanilag ko, kung sino tong daw wala may gasapak. Amo to yang akon kadtuan, kag akon istoryahon, kag akon i-encourage. Kaya kung kisa, pag wala ka pa nag-grow, kamukha mo lang ang grupo. Hindi na tsakto. Dapat ang inyo, ang fellowship ta, open for everyone. Siyempre, may mga close friends ka, pero mas manami nga damo ang imo close friends. Hindi nga, ining aton friendship para lang sa aton nga tatlo. Balaan mo biblical ni Trinity. Hindi mo na. The more, the merrier. Hello? Mas damo ka abyan, mas manami. Although greater responsibility lang, balan mo pastor, namin yung tatlo lang kami kay para, balan mo kung damo-damo, ti damo man yung responsibilidad. Kung may birthday, damo ka i-greet. Damo kahatagan regalo. Now, ang point naton is, mangibabaw ang prinsipyo sang Diyos. Mangibabaw ang relasyon ta sa Diyos. Amen? Hindi ang feeling ta nga na-offend ta, no? Or ang feeling ta nga naka-offend kita. Whether we like it or not, ma-hurt gid ta. Kag may maka-hurt gid sa aton. Hindi ka mo magambal nga ang mga ari di sa sulod sa simbahan, puro ni may mga halo. Ano yan, hindi na halo, nang ginatahi ha. Nang kalibot, baladi nga daw himaya. Ha? Hindi. Gustuhon ta kang sa hindi maka-offend gidi sa aton. No? Pero ang pinaka-point learn kita. Tuon kita.
tunan ta kung anong insakto, and let it be our standard in building our fellowship. Kaysa simbahan, hindi ka mag-grow pag wala ka sa ka-fellowship. Pero mo lang naman na galing. Halong ka lang sa ka-fellowship mo kay basi chismosa bala na. Hello? Oh. Pero ang point naton, let us be a blessing to others. Ako lipay ko yan nga makahelp ko. Lipay ko nga may ma-encourage ko. Although by nature, introvert ko. Salamat lang ko nga naluwas ko. Mga ni isang gintawag ko sa Diyos, bala ko anong prayer ko sa Ginoo. Lord, tawag mo ko mapastor, hindi ko bala palahambal. Pero galing ti ko magpastor ka, kinanglanon magpalahambal ka gid. Tunan mo gid nga magpalahambal. Ha? Kaya ti ma-minister ka sa tao. Amen? Ma-minister ta sa tao, alang-alang man nga, matinulukay lang mo. Ha? Maistorya ka, alang-alang, kay kalaw ay man ang pastor nga bugalon. Kung kisa hindi man na bugalon, tamaran lang niya maghambal, bakit introvert gani. Hindi pala hambal. Pero hindi gyapon maayo. Kaya ma-misinterpret ka sa tao. Kinanglanon gyapon niya, tunan mo gidiya, mag-relate sa tao. Amen? And pasalamat sa Ginoo, everything can be learned. Basta sincero kaya para sa Diyos, matunan mo na. Balo ka mo nga si Jeremiah, introvert man siya. Lord, bata pa ko. No? Anong ihambal ko? Anong hambal sang Ginoo sa iya? I will put words in your mouth. Hindi ka mangambal nga bata ka pa. Di ba si Moises, amo man ang balibad ni Moises? Ginoo, hindi sila magpati sa akon. Nagpilitla na si Moises mo. Okay? Kaya ang upod niya to, mga kasapatan na. Sang sa palasyo sa iyati, perti sa kadami pahambalon, kay permi sa guest speaker mo, kay prinsipe siya. Amo na nga eloquence sang didto pa sa ginharian. Galing ang iyang eloquence kag posisyon, nagtulod naman sa iya nga maging bugalon siya nga abi niya, ma-rescue niya ang katawhan sang Israel sa iya kaugalingon nga power. Amo na gintudloan sa sang Dios ang humility. Pinahalin siya sa palasyo, ginpadala siya sa kamingawan na para i-train siya nga maghambol, magsalig sa Dios. Ang resulta naman, nasubrahan naman siya. Kaya ng mga upod niya, kasapatan na lang bala. Sang una, ti mga matagas nga opisyal, kaya ti prinsipe siya sa ginharian. Tapos gulpi lang ang mga upod mo, mga baka, mga karnero, kanding. No? Pero salamat nga sa Dios iaway isang imposible. Amen? Wala isang imposible sa ato niyang Ginoo. Learn to forgive, learn to say sorry, learn the principle of the Word of God. Kaya kung kaisa, daka-offend kita sa kamatuoran. Amen. Siling, kisa may araga ka-offend nga, baw, ginhambalan niya, gid ako iyang ang madjong kuno sala. Diversion mo lang na iyang akon, bro. Di ba? Na-offend kaya, nga ginhambalan ka, na, nga ang kamatuoran, ti insakto man. Galing ikaw, kay way ka lang iya, ka marasmas pa sang kamatuoran, na-offend ikaw. So, but silingon may mga bagay nga gaka-offend kita, kay way ta nabalaan kayong kamatuoran. Kisa, amo nang sala kisa, nga kulang ta sa kamatuoran, kay ang feelings ta among aton ginapamatian. Kay nasakitan ako.
Gakaguba na kisa kung anong right, kay nasakitan ka. Ang ginapamatian mo, feeling mo. Muna may mga young people gahikog. Nga nasakitan gid kay nabasted. Nasakitan gid siya kay ginbayaan siya. Tamo? Waay na niya ginisip ga ang paghikog sala. Waay na niya ginisip nga mapaimpyernong iyang kalag. Ginpamatyaga niya lang ang sakit niya subungoy sa kabalong ang kadtuan niya, sakit nga wala nakatapusan. Well, bangod sa feelings, gakaguba ang aton understanding on what is right. Kaya na-hurt gid ako yan, na-hurt gid ako. Not realizing tama ang ginhimo sa imo. Galing kay feelings iya ang imo basihan. Alright? Sa aton dire iya, prinsipyo what is right. Amen. Kung na-hurt ka sa kamatuoran, it's your fault. Are you with me? No? Dapat mag-grow kita para nga ma-build ang tama nga relasyon. Amen. Diba sa mga bata, takong kaisa, nagaka-hurt sila pag aton sila ginakigan? Ginhambalan ta nga, abi bugtaw aga pa. Kadamo na iya sang naubra sang iban, ikaw iya libot-libot ka pa nagyapon sa hiligdaan. Baw na hurt kay ginakigan. Mahimo na sa sang konklusyon nga, hindi ako love. Kay kung love ako, hindi ako pag-akigan, hoy, pamati. Waay ka na may makita sa Bible nga kung love ka, hindi ka na pag-akigan. Balo ka mo anong hambal sa Bible, open rebuke is better than secret love. Inang hambalon ka, pag sila nga rebuke, he will tell you the truth. Amen? He will tell you what is wrong about you. Amen. Okay? Ang correction iya, he will tell you what is right. Muna, wailan tayag dulog sa rebuke. May ara kita nga correction, kag may ara nga exhortation. Alright? So, let us allow the principle of the Word of God to guide us and not feelings. Facts and faith, not feelings. Allow your feelings to be controlled by facts and faith. Kituod man, no? Isa nga ang mabulagay gid ang magsawa, na-hurt gid siya sa ginhimo sang iya nga bana. Na-hurt gid siya sa ginhimo sang iya nga asawa. Hello? Anong ginhimo sang iya asawa? Ginpakahuyan siya sa iya barkada kay gaininom siya. Na-hurt gid siya nga ginyaw-yaw siya sa iya asawa. Bulagan niya ng iya asawa. Pero wala yan naisip nga iya ginhimo sa laman. So, ano na lang, ang feelings, ang balatyago na lang among ipapangibabaw. Wala na ginisip kung anong right. Hello? Think of what is right, believe what is right, and allow what is right to control your feelings. Kaya Rio, pag ang pagtuota kag ang kamatuoran among makontrol sa aton, bisan ka pulo ka pa mabasted, hindi ka maghikog. Sila nga ba sa pagkadimalas naman na yung kapulo, gid ba? Kaya ka maturan niya gahambal. Ha? Hindi iya solusyon nga maghikog ka or magrebuildi ka.
Naman sila, why na may kapalangga sa akon, wala na ni pulos ning akong kabuhi. Bangod lang na hurt ka. Pero papangibabaw ang kamatuuran. Ha? Why na madayon kay hindi nakabubuton sang Dios para sa imo. Hindi na para sa imo. May the best ang Diyos para sa imo. Amo na dapat pangibabaw. Ha? Okay lang amo? So, it's good not to have a proper relationship. Pag na-offend ka, learn to forgive. Pag naka-offend ka, learn to say sorry. Amen? And take directly your offense to the party concerned. Ang sala takong kaisa mo ni. Si Leo ang naka-offend sa imo. Diri mo iya ipabalo. Sino nga nalan mo, Brad? Ha? John Henry? John Henry. Si Leo naka-offend sa imo, kay John Henry mo iya isugid. Maninang si Leo na, sakit sa ginlambot nyo na, muginin siya. Na, Dinalahig mo pa ning isa iyaho. Timayo lang kundi ni chismoso. Ay kung chismoso ni dugang-dugangan niya. Yun ay nagdako. Tapos nalamita pa siya. Kaglaban-laban, malapta pag ina sa iban. Ang gamay nga problema nagdako, kay hindi kakabalo. Kung sino naka-offend sa imo, siyang kadto eh. Di ba ang kalabanan gidya sa aton? Ang naka-offend sa aton, lain-lain ang sugiran ta. Amen. Tama? Amen. Kaya ang tuyo tama, paapin-apin. Tapos ang insugiran ta, hindi man na sila kasulbar. Kamu malang nagyapon nga duwang makasulbar. Di ba? The lesser person to know the problem, the better. Ang ginadalaya sa simbahan, inang rebellious na kinaiya kag hindi magpatudlo. Inang ginistorya mo na, personal, hindi gyapon siya, nagdala na sang witness, Matthew chapter 18, mo ng proseso. Hindi gyapon sa mamati, gindala na sa simbahan, hindi gyapon sa mamati. So, ang desisyon sina, pagwaon na sa simbahan. No? Kaya hindi siya mamati. Klaro sa laya, hindi siya mag-ako. Amen. Wala mo kung pabayaan ang amuna nga mga tao sulod simbahan, damo pa na siya halitan. Amuna nga sa sulod simbahan, may disciplinary action. May church covenant kita, may articles of faith kita. Amunang basihan naton para ang simbahan will be orderly. Amen. No? Kay bilang Kristiyano, yan may standard kita nga ginasunod. Hindi na tayo parehas ang unang nga pinagusto lang kita. No? Subong iya, may standard na kita sang Diyos nga ginasunod. Amen. Na, and it is proven nga mo ng the best nga standard. Alright? So, do not go to others, go directly sa naka-offend sa imo. Do not go to the unsaved. Hello? Laway, no? May problema ka mo pagkatapos kadto ka mo sa barangay kapitan nga unsaved para magpasettle. Parehas ka mo membro sang Highway Bible Baptist Church. Tapos kadto ka mo to kay kapitan, nga si kapitan way gani, no? Hindi gani kabalo sang Bible. Papaset, hindi. Hello? Ari ko nga pastor kung hindi ka mo mahusayan. Do not go to sa unsaved para mag-judge sa inyo. Hello? No?
Pero kung hindi ka mo magpapugong, may ara man tanay disciplinary action yapon nga pagahimuon. So ang point naton is, may Diyos ta, may Bible ta, may balaan ta nga Espiritu, isa lang ang aton nga kaluwasan. Amen? Kung tuod ka nga luwas, tuod ka nga anak sa Diyos. Alright? So, we need to allow the truth to guide us. Kay why isang hindi masulbar sang kamatuoran. Why isang hindi masulbar sang Bible. Basta, tuuhan ta lang yung Bible. Ang problema kung hindi ka man magtuo, why ka na may mahimo kung hindi magtuo ang tao sa pulong sa Diyos. So, any question? Any question? Insindihan nyo man? So, ang aton tinutuyo dire, magnaming relasyon ta sulod simbahan. Ikadua, magnami relasyon ta sa sulod sang balay. Amen. Kaya ang prinsipyo di sa simbahan, amo man nagyapon ang prinsipyo nga applicable sa balay. No? Then, even good relationship sa mga unbelievers. Kita yang kabalo sang kamatuoran, kita iya dapat ang magpakita sang tama nga paggawi. Although hindi ta maintindihan sang mga unsaved kaayo, but we need to let them realize kung ano ang tama. Most of the time, sa misinterpreta sang mga sagwa, importante nga gintindugan ta kung anong tama. Alright? Group 1, any question? Group 1? Why? Group 2. Why man? Why sila kabalo nga? Group 2 sila. Group 3. Why? Group 4? Mayo. Lantaon ta lang na sa realidad. Okay? So kung wala man, na-bless man nga mo, may natunan. So by the grace of God, i-pray naton nga ma-apply. Huwag gintukod sa Diyos balang pamilya para maging magamo. Huwag gintukod sa Diyos ang simbahan para maging magamo. Amo na nga ginhatagan niya ta Bible para kabaluta mag-function sa tama. Okay? So since wala man sang question, this time magakuha ta sang aton nga Sunday School offering. Alright, ushers. Are you blessed? Ang mga tao nga na-bless mahatag na. So this time, mag-pray kita. Wala na yung may magwaa, tapos ang aton nga offering amo ang pag-break naton. Alright? Kaya ang iban kung mag-offering, kailihion gin nila. Punggi anay. Amen? Hatag anay bago ka mangihi. Para nga ang sumpit sang ihi mo, tadlong. Hindi kapag busisawon. Sige, mag-pray ta. Dear Lord, Heavenly Father, in Jesus' name, we thank you sa siningaaga for what we have learned. Salamat, Gid, sa pagpamati sang tagsa-tagsa and praying nga Lord ma-absorb, Gid, ang tama Ginoong prinsipyo para mabuligan kami on how to build right fellowship and right relationship with each other bilang mga anak ni mo Ginoo. I-bless mo ang amon Sunday School offering. Balikis ang madamong pinilo sang pagpakamayo, ang mga nagahatag halin sa ila tagipusoon. Ang mga kamot Ginoo amay nga may kaaluan. Bless mo ang ila mga trabaho, ang ila mga negosyo, ang ila mga palangitan-an. Balikan mo Ginoo Lord sang pagpakamayo as you have intended para sa ila. Thank you so much. Sinalayaw ko na ang pasalamatan ka in Jesus' name.
Amen. God bless us as we give to the Lord. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving, giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. Hatag nga malipayon. Hatag nga may gugma. Hatag nga may gugma. Dasigon ta para dasigman. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly. Gladly day by day. Once more. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. So let us have a